Ang patutong ito ay tungkol sa aking anak na si Purpose. Marami sa inyo ang nakakaalam, ngunit ang ilan ay maaaring hindi pa. Siya ay na-diagnose na may autism. Siya ay hindi nagsasalita. Meron siyang mga problema sa pagkain. May mga problema rin siya sa pag-unawa. Ibig sabihin, ang mga bagay na dapat niyang nauunawaan ayon sa kaniyang edad noon ay hindi niya maintindihan. Mga simpleng bagay tulad ng anong gusto mong kainin, tumalon ka, umupo ka, ang sarili niyang pangalan o ang kanyang kaarawan. Hindi niya ito naintindihan. Noong 2021, naranasan ko ang kapangyarihan ng Diyos at tinanim ko ang sarili ko sa 5F Church, isa sa mga pinakamakapangyarihang simbahan sa mundo, sa pamumuno ni Apostol Catherine Crick. Panahong iyon si Purpose ay kakaisa pa lamang. Pagsapit ng kanyang 2 taon, sumailalim siya sa pagsusuri para sa autism at iba pang aspeto. Sa pagsusuring iyon, siya ay opisyal na na-diagnose na may autism. Nakaraniwang iniiwasan i-diagnose ng mga doktor sa murang edad, ngunit dahil napakalala ng mga sintomas niya, ginawa nila ito. Halimbawa, si Purpose ay hindi nagsasalita. Humuhuni lamang siya. Palagi niyang ibinabangga ang kanyang ulo sa pader. May matinding problema siya sa sensory. Ayaw niyang maligo, gumamit ng banyo, or maglakad ng walang medyas o sapatos. Natataranta siya. Hindi rin siya nagsisipilyo. Lahat ng ito ay mga bagay na pinagaling ni Jesus sa kanya. Ang mga sensory issues niya ay matindi rin pagdating sa pagkain. Hindi maliit na bagay ang mga ito. Halimbawa, para mapaliguan siya, magsipilyo siya, o turuan siyang gumamit ng banyo na kinatatakutan niya, kailangan mo siyang pigilan dahil talagang lumalaban siya. Bukod pa roon, siya rin ay nagkakaroon ng mga seizure. Matapos naming makuha ang diagnosis, at dahil nakatanim na ako sa 5F Church, alam kong maaari kong itakwil ito, kaya itinakwil ko ito. At kailanman ay hindi ko tinanggap ang diagnosis na iyon. Habang patuloy namin itinatakwil ang diagnosis at patuloy na nakatanim sa simbahan at nagsasalita ng buhay sa aking anak, unti-unti kong nakita ang mga pagbabago. Ang mga dati niyang kinatatakutan, pagsisipilyo, paliligo, pagsusuot ng damit, ayaw niya ng pakiramdam ng ilang tela, at maging ang mga malalakas na tunog, unti-unti itong nawala. Ayon sa therapist niya, dapat ay kaya na niyang gawin ang mga ito sa kanyang edad noon, ngunit hindi niya nagagawa. Isa pang pagsusuri ang isinagawa sa kanya, ngunit hindi ito natapos. Sa ulat, nakasulat, hindi masuri dahil sa kakulangan ng pagsasalita. Sinusukat nila noon ang kakayahan niyang magsalita. Ngayon, 4 na taon na kaming nakatanim sa 5F Church at pinahanga kami ng Diyos. Nagkaroon kami ng pagkakataong ipaulit ang kanyang pagsusuri. Matapos ang buong pagsusuri, habang tinatanong kami ng psychologist tungkol sa autism, mga tanong na noon ay puro oo ang sagot. Ngayon ay puro hindi na, o ginagawa niya dati. Pagkatapos niyang obserbahan si Purpose, naupo ang psychologist at sinabi, "Hindi ko siya muling ma-diagnose ng autism. Wala siyang autism. Wala na siyang autism." Isang bagay na matagal ko nang pinapahayag dahil alam kong pinalaya na siya. Ngayon ay kinumpirma na rin ng isang medical na professional. Nakasaad sa kanyang ulat, ang mga sumusunod na sintomas kaugnay sa autism ay hindi na nakita. Malapit ng mag-5 taon si Purpose. 4 na taon na kaming nakatanim sa 5F Church. Gusto kong ipahayag at magbigay luwalhati sa Diyos. Kung ginawa niya ito para sa akin, kaya niya rin itong gawin para sa iyo. Walang diagnosis na masyadong malaki para hindi kaya ng kapangyarihan ng Diyos. Nangyari ito dahil nakatanim ako sa 5F Church, dahil may tunay na kapangyarihan o anointing sa aking espiritual na leader, si Apostol Catherine Crick. Dahil mabuti ang Diyos, tapat siya at totoo siya. Gusto ko lamang bigyang luwalhati si Jesus. Si Jesus ay tapat.